kaya nga ko ang banag gikulata sa mga pulis niya. Wala jud ko'y laing maduulan, Sir Jun. Nya gusto ko nga mangayo ko gustisya sa akong bana. Saon man ako ni Sir Jun, ikaw lang jud akong maduulan, Sir Jun. Nagkadaghan na ang biktima sa pagpangabuso. Nagpaluma-luma na mo, ha? Tanawa ni mga tawanan eh. Nagpaluma-luma mo panerbiso sa gobyerno. Wa day mo kailakin sa inyong amo, ha? Ang katawhan! Naghitak ang kurakot sa gobyerno. Idol lagi ko diri Sir John kay may kuha kong papilis dili nila i-process o kuan. Ipangayuan ko nila kwarta. Nakurakot mo na ila ha. Nawar ko na lang opisina diya. Mura na Crocodile Farm. Ha? Inyong opisina, mura na Crocodile Farm. Perte ng daghan ng buhaya. Nagtapok. Nakadaghan usab ang nanginahanglan og tabang. Jun Blanco. Mangayo ko og tabang, masin makapalit mo lang jud og tambal kay grabe jud ang kapitos na mo karong higayon na wala jud mi maduulan karon. Nya sa imuha lang jud mi makaduol, Sir Jun. Usa lang ang ilang kadang, usa lang ang ilang kadulan, usa lang ang ilang kasumbungan. Napulagang pulisa ka, pulpul kang dako, paisog-isog ka, may ilang kasibilyan, ako'y sulungan dre. Istingan na to na mong isog. Usa lang ang ilang gisaligan. Ikaw pa'y nasakpan ng urakot, ikaw pa'y masukod din mo, ikaw pa magpaisog-isog. Iawag ko din mo, hinampak kang dako. John Blanco, nagingon, hinampak ka, hinampak. Isumbong kang Jun Blanco. Jun Blanco. Isumbong kang Jun Blanco. Doon na ka ba'y mga reklamo? Nakasaksi ka ba sa mga krimen? Biktima ka ba sa pagpangabuso? May nahibawan ka bang anomalya? Atong pagkagon, atong bulabugon, atong isumbong kang Jun Blanco. Jun Blanco. Oras na aron kining tanan isumbong. Oras na aron kining tanan ireklamo. Isumbong kang Jun Blanco. Jun Blanco. Matinud-anon nga mubatbat sa mga nagdilaab nga mga isyu. Way pili nga mobanat sa radyo. Walay gidapigan, walay gikahadlukan. Isumbong kang Jun Blanco. Uban ng inyong alagad, Jun Blanco. Tinuod nga mo alagad, dunay baruganan. Inyong kasaligan. Isumbong kang Jun Blanco. O karon, ania ang inyong sumbunganan sa dyaryo, radyo o telebisyon. Jun Blanco. Ang gagawasan kapanalipdan sa panaghiusa kung sa pagbulag-bulag gihulga. Say nagiban, kung say nagiban gipasipadan og sa bakak, kung sa bakak giluiban. Heto na't nagbabalik, handang maglingkod sa inyong lahat. Isumbong mo kay Jun Blanco. Kakampi, kamusta may munta ka ninyong hurot? Good morning world! Good morning Pilipinas! Good morning Davao del Sur! Sa gayapon, uban inyong puwersa sa Kakampi Digital, Kakampi Multimedia Agency. Ako si Arvinson Blanco Malaza, live sa radyo, telebisyon o sa World Wide Web. Marso 6, adlaw nga Biyernes 2026, mga ekso, mga dagkong balita, mga kakampi din sa Dakbayan sa Davao, sa palibot sa Mindanao. Dagkong kalayo ang misunog. Fire Prevention Month pa naman, porbida, ha? Fire Prevention Month, mga ekson. Sunog ang misugat dire sa Dakbayan sa Davao, mga kakampi. Miigo kini dito napitan na ang sunog sa may lower dampa sa Dakbayan sa Davao, kapin o sa katos kapamilya ang tao nang nabiyaan nga wa na ipanimalay kay gilamoy skalayo. Samtang sa may Mako, Davao de Oro, dakpan ang 300,000 kapin nga kantidad sa shabu. Human gipaygayon ang usa ka police operation ditong dapita. Gapo na undang ni. Ang Southern Philippines Medical Center nagplano usab nga dunay major expansion aron mas daghan ang matabangan sa panginahanglanon sa maayong panglawas. That's good news.
Gisugyot karon sa Department of Energy ang staggered o inanay lamang nga fuel price hike o pagsaka sa presyo sa gasolina o diesel. Sunod simana na ni. Hinay-hinay pero kanunahi. Ang ekonomiya sa unang quarter gumonitor karon sa mga analyst tungod sa posibilidad nga dakong epekto sa oil prices o external nga pressures. Ang Department of Agriculture sabi paygayon og survey ngadto sa mga farmers o mga mag-uuma nga naminaw ron ha. Apil ba mo ani ha? Kay doon ay report nga nanggawa sa ilahang kalumbuhatan nga doon na kunoy mga low quality o poor quality nga mga seeds o liso o binhi o mga fertilizers. Murag ni-appeal po mos corruption diya ba? Department of Agriculture ba no? Ni-appeal po no no? Naapod nga arawat po siguro diya. Balita sa Tibok Nasod, ang Tibok Kalibutan. Sa nagdaling oras, alas 6, alas 6 minutos, malamig, alas 9. 9:06 in the morning, padayon ang tensyon sa Middle East, mga ekso na epektuhan ng global energy markets. Naganoon susab ang Etihad Airways sa limitado nga international flights gikan sa Cairo, Egypt, pengon to sa London sa United Kingdom. Samtang sa Europa, gianunsyo sa presidente nga si President Macron nga i-increase nila ang mailahang nuclear warhead stockpile. Nangandam na barikiran eh. Sa natad sa teknolohiya, World Technology, ipahigayon mga ekson sa ang gitawag og Mobile World Congress sa may Barcelona, Spain. Diin ipailayla ang pinakabagong teknolohiya sa 5G o na po'y 6G. Oo, tiyaw mo na ha. Ingon man ang artificial intelligence nga teknolohiya o innovations. Bayo-bayo ni ha? Technology, di mapugnan. Mga nagpawasing mga balita ng mga ekson sa Tibok Pilipinas, dininias na pagpanaguban, dininias sa inyong tulumanon, ang inyong tulumanon, ang atong tulumanon. May reklamo ka ba? Isumbong kang John Blanco. Good morning, Dodong Lafang. Good morning, kang Perla Agininsor. Good morning diha kang Cyrus Bagyo Igiron. Paring Cyrus, di mo na ako dinaanan ha. Para mas bulupad pa rin mayo itong signal, say. Anyway, amping-amping. Hope to see you soon. Mga silingan, biyernes karon sa itong pagpanaguban, dininiya sa itong talaman ng inyong talaman ng isumbong kang June Blanco. Heto na't nagbabalik, handang maglingkod sa inyong lahat. Isumbong mo kay John Blanco. Padayon ta mga silingan sa itong pagpanaguban, dininiya ang inyong talaman ng isumbong kang June Blanco. May reklamo ka ba? Isumbong kang John Blanco. John Blanco. Onya sa unahan mga silingan, sulbad na daw ang kaso sa pagpatay kang 3 de Mayo Barangay Captain Oscar Dodong Bukol. Tiaw mo na. Sulbad na kuno, ha? So, murag naanay kuan. Uy, salamat, grabe ha. Kung init man lagi na inyong butong. Ha? Kasper, relax lang Kasper ha. Init man imong butong Kasper. Salamat na tanay mga donor. Magabi na mo si Paul may mo donate og kape. Nabuntag na mo donate og butong. Salamat sa inyong mga pagpangga diha ha. Appreciated kayo, okay? Alright ha. Dirita mga ekson sa mga nagpungosi mga dagko nga mga balita. Sulbad na kuno ang kaso ni Kapitan Oscar Dodong Bukol. Kung ang kapulisan ang imuha mga igsoon nga basihan with the parallel investigations nga nagapalibot ang SITG, gitawag og task force, madukad ka ng naadres probinsya. Naapod mga igsoon ang National Bureau of Investigation. Maayo po kayo namang imbestiga. Maog na ilahang trabaho kay National Bureau of Investigation yun. Napalpak lang pag-grade kang John Blanco. Pildi sila sa kaso. Kay binuang man to.
Pero dili man noon tanang taga NBI nagbinuang. Naagi pipila din na sagol nga mga uplok, no? That's a different topic na igsoon. Abi ninyo, kung doon ay krimen nga may tabo, magsugod gilayo nang naa sa investigasyon. Of course, murder man gi-snipe, gipusil si Kap Dodong Bukol samtang nag-live dito siyang panimalay ni atong Nobyembre 25. So doon ay crime scene. So base sa crime scene, doon ay gitawag na to Scene of Crime Operatives o SOCO. Doon ay parallel investigations gikan sa local police, sa provincial police, Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, naapod ang National Bureau of Investigation. Now, nahimong emosyonal ang taga-Digos, labi na ang mga supporters ni Kapitan Dudong Bukol. Most especially ang iyang pamilya sa Niluog o sa Tagalog pa, karumal-dumal kapag patay sa lider sa 3 de Mayo. O sahay, nasagulan nagpolitika, napuyuban mo sakay, gamiton po sa pamulitika, karon na apoy gusto nilang pilion lang po nga PUI, dili tanang PUI ilang pasanginlan, kay sila, mas naa sila naibawaan siguro. No? Mas gusto nilang nga maorag yun yung sintruhon o di ba gusto nilang pahimuslan ang kamatayon ni Kapitan Dudong Bukol para lang mahimong propaganda sa politika. Mao nang dihang dapitan di distansya ko. Kaluoy sa kong amigo. Gamitong pamulitika. Hustisya atong ipangita. Unya ra ng politika mulabay ra na, pero ang kinabuhi dili na mabalik mga igsoon bisa pag-unsang posisyon sa politika ang atong ambisyonon. Ang atong gusto may tabo, dunay gipatay, dunay nipatay, kinahanglan ang hustisya. Hustisya makabot lamang kung ang tinuod nga nagpapatay og nipatay kang Kapitan Oscar Dudong Bukol madakpan, mapriso, mabilanggo. Mauna ang hustisya nga akong nahibawaan. Dili ta makaangkon og hustisya kung mahimo tang politiko o naay politiko mo take over sa laay mga pwesto kay gamito ng kamatayon ni Kapitan Dudong Bukol, malabo pa na sa sabaw sa nukos. Dili na mao mga igsoon. Focus ta sa hustisya. Now dinhi ta. Sa proseso mga igsoon sa krimen, human nga i-gather ang mga ebidensya, mga testimonya, o uban pa nga mga lalom nga susi sa ato ang mga investigador sa kapulisan man o NBI. Diha na sila mo pagawas sa ilang konklusyon. Ang nahitabo mga igsoon, inignaan na sila makita na may mga persons of interest. Bot pasabot, gitanaw ni sila nga doon ay posibilidad nga maoy naa sa likod, no, sa nahitabo. So of course, normal to, mga nakaaway ni Kapitan Dudong nga lantaran sa social media samtang siya ga-live. So iyang mga nakaaway previously, pila ka adlaw, pila ka semana milabay, o doon abay anggulos politika ni, ingon ni ana, naaw nang gitawag og persons of interest. But kung walay solid nga ebidensya mga igsoon, dili na sila mahimong suspect. Because ang pag-file og kaso, human mag-gather sa kapulisan, mo file sila kaso in behalf sa pamilyang Bukol ngadto sa piskalya, prosecutor's office. Ilatid nila dito unsay ilang mga ebidensya, mga testimonya o analysis, o dito ilang ibutang nga kining mga rawhana maoy among giakusahan nga nagpatay kang Kapitan Dudong Bukol. Og diha sa piskalya, kinahanglan dunay dakong probability of conviction. Dili na tong kanang prima facie evidence o probable cause, kundi certainty, kasiguruhan nga makonbikto gyud, dili kay file ang kaso. Kanang taphaw, dili lig-on, kinahanglan lig-on ang inyong ebidensya aron nga mataral sa korte og makonbikto. Inigbuhi sa kapulisan, sa NBI o CIDG sa maong kaso dito sa piskalya, dili na sila mag-apil-apil ana. Gawas lang kung ipatawag sila sa korte kung madayon ang kaso. Diro diha sa piskalya,
while determining the certainty of conviction sa kaso nga gi-build up sa kapulisan, ang pulis, ang mga investigador, muingon na sila, close na og solve na ang kaso. Okay? So there is also a right term, tama pod ang termino, nga once mo file ng kapulisan og kaso sa piskalya, sa ilang gituuhang maoy responsable sa pagpatay kag Kapitan Oscar Dudong Bukol, close case na siya og solbad na para sa kapulisan. The case is solved. The case is closed as far as the investigators, as far as the Philippine National Police is concerned. Pero hustisya na ba ni para sa mga pamilya ni Kapitan Dudong Bukol? Hustisya na ba ni para sa katawhan nga nagmulo, nagyagut-gut o naghuot ang dughan? Murag dili pa. Malabo pa ni sa sabaw sa nukos. Nga gipaksiw. Ngano man? How would you know? Mr. John Blanco, ngano naingon magkalagdi pa na maong hustisya? Sa kadugay o kahinay sa dagan sa investigasyon, kaya na mo ng hulaton. Kaya na mo paabuton. Kay gusto na mo pino pa sa pulbos ang resulta sa investigasyon. Dili ma-waterlily ang resulta. Nga makabuhi ang tinuod nga kriminal, onya ang mga mastermind o masterminds o katong mga nagpatay, nagngisi. Lahi ang madakpan, lahi ang mapapreso, kaya na-pressure na ang kapulisan. Now, to give you a certainty of my commentary today, on this Friday morning, ladies and gentlemen, let us listen. Paminaw na to. Ang Police Regional Director nga mutubag sa pangalan nga sa pangalan ng Director Rosete? General Leon Victor Rosete, ang PNP Regional Director sa Rehiyon 11. Kalabot ni ining maong panghitabo. Atong paminahon, courtesy of Ma'am Ruth Palo, mga bay. Diara, kumbate pre. Well, for our update sa case ni SITG Bukol po, ay nagkaroon na po tayo ng positive development. Last February 27, the case was filed against yung matanda po, si Mr. Silvestres Derecho, at na-filean siya ng, sa murder and 3 other John Does. At ang complainant po natin doon ay ang ating Bukol family, and they were able to assess, evaluate, analyze that that person is really involved in the commission of the crime. Kita naman po natin lahat at nasa social media naman po, at this is the time for them that they file the case against the Mr. Silvestre Derecho. How did you identify the 3 John Does sa RD? Well, based doon sa mga CCTV, may mga tao doon na nasa loob ng Innova. So, yun yung mga John Doe. To clarify, RD, na-file na yung kaso? Na-file na po. February 27 po. So, you'll be waiting for the arrest warrant for Silvestre? Yes. We will wait for the warrant of arrest. Aside dun sa filing ng case, what else to be done right after this, after the filing? Well, the investigation is still ongoing. We are still making follow-up, and we will give the updates in due time para hindi mo na ano tayo. Yung 3 John Does, yun yung kasama ng ni Silvestre. Basta meron po 3 John Does, and we are still conducting the investigation. Walang mga politiko na papafile ng kaso, Big names. mga big names doon. We are still making a follow-up on that. Last question. Ito si Mr. Silvestre, RD, nagko-cooperate pa rin siya sa investigation or after na malaman niya siya? Well, of course, nagko-cooperate siya. But hindi naman natin na that is the feel and the decision of the Bukol family. And we need to respect the family. Nakakulong under custody. No, he doesn't have any warrant. So, he will not be arrested without the warrant of arrest. Ang pamahayag sa ato ang Regional Director sa Philippine National Police,
ang banggiitang si General Leon Victor Rosete. Okay, now, mauna, ingon sila, humana ang ilahang pag-imbestiga, doon na bato pa niya ato tagaan po, initial result. Itawag niya initial result. Na ang ilang gikasuhan, sinong biting, diretso, si Silvestre, katong nag-uli sa pitaka. Onya, tulo ko no kabuok, ha? Sa man ha? Ha? No, lubat na raban eh. Hello? Ay, i-text lang. Wala man ta nagpataka. Ay, sa pataka gikan man na sa ilaha. Karon, sinong biting nga nag-ulit pitaka gi kasuhan? Murder. Base na sa ilang nag-gather nga ebidensya. Sunod, doon na kuno'y tulo nga sakay sa sakyanan nga pula nga dito gikan ang buto-buto. Unya kay wa pa man sila mailhi, walay pangalan ba? But pasabot, so Jando, tulo ka Jando. So upat karon ang gifailan og kasong murder sa pagkamatay ni Kapitan Oscar Dodong Bukol. Karon, kung mangutana ta sa atong kaugalingon, mutuo batag sa dili, kinsa man tayo nga mo question sa trabaho sa kapulisan. Kay kung di ta mutuo sa pulis, adto na lang ta sa tanod ani magpaimbestiga. Kung mauna ang resulta sa ilang investigasyon, unsa may atong mahimo. Gani nangutana dito, sir, wala ba mga dagkong politiko? Of course, di ba, na-sensationalize ka rin na tungkol kay giapilan o pamulitika, di ba? So, ang resulta, nagahimo pa sila mga follow-ups. But as of now, aron nga na ay ma-accomplish, doon na upat kataong gifailan og kaso. Kaya na si nung Silvestre, ang nag-ulig pitaka og naa dito mismo anang taknaa nga gipusil patay ang kapitan nga si Dodong Bukol og kuno tulo ka buok sakay dito sa pula nga sakyanan, Innova ba to o unsa to, Avanza ba to? No, wa pa ta mahibaw mga igsuon. O wa pa maklaro. So, mao na ang update sa kaso. Is it close and solved? Pwede. Unya, unsaon pagpangita atong tulo ka Jando, di pa ta mahibaw. Basta inig mo gawas ang warrant na kung makitaan sa korte ang probability or certainty of conviction, magaw sa warrant sinong biting. Preso siya o arabay piyansa ni as a matter of right, di ba? No bail ang murder. Diri punta mangutana. Kamo nga nagsuporta kang Kapitan Dodong Bukol. Acceptable ba na sa inyo nga resulta? Mudawat ba mo ani nga resulta sa investigasyon? Labi na nga grabe po mo propaganda ning uban nga gusto gyud nila mao ni ang suspect, gusto nila mao ni presohon kay naa sila pinili nga POI. Halain nyo hapon na. Pero sa sibilisado o naputos og balaod nga panggobyerno, as a law-abiding citizen, kini ang akong masulti. Mutahod ta sa resulta sa investigasyon sa kapulisan. Kaya kung dili, asa naman lang ta, may maning ato ang nagpa-check up tas doktor, nga og di ta musugot sa iyang findings, mangita tag second opinion. Og di pa gyud ato ta sa third opinion. Og di pa gyud ato na lang ta sa albularyo. Na? Good morning, idol. Maka-proud kaayo nga Pilipino tadol. Kaya ang ubang mga nasod, bomba og missiles ilang gikarga sa ilang airplane. Pero ang Pilipinas, malita ang karga, puno pagyud og kwarta. Haskang lami. Bugoya po ni Diamond Gold eh. Si Joliet, mayong buntag ni mo, Joliet. Joji Galasio, good morning. Maureen Pulangkos, good morning. Board Member Ray Ayo, good morning. Christy Sultan Biton, o kan Jubilin Delgado Cabanay, o sa uban pa nagtanaw diha. Dili mi mudawat
kay nagbahad mayor sa Santa Cruz. Klaro kayo. Kana mao nay akong giingon mga igsoon na ay mga gusto sa tagsa-tagsa na imingon Mayor Santa Cruz, na imingon Mayor sa Digos, na imingon Chief of Police. That is exactly my point. Pagsugod pa lang ani nga panghitabo, mao na ang akong giplastar nga komentaryo. Kay naunhan ta sa propaganda kay sa lig-on nga ebidensya. Mao nang madiskarel hinoon ang atong huna-huna. Mainomdom ko na itong panahon ng mga disc jockey, uso pang radyo bitaw. Uso mangyapon ron, pero anak kayo. DJ pa ba? Diyan kay pangutana nga nung maot ko noning mga DJ ug naong niya gwapo kay tingog. Ang tubag ana kay sawa pa mo nakakita sa DJ sa radyo, naghimo naman mo perception sa inyong kaugalingon. Nagdrawing naman mo nga kining tawhan na taas, di ba? Mga 5'8", 5'9 ang height ani niya. Tisoy, muranig si Edo Manzano o Martin Rivera, mga istorya kay Inglesero man. Unya puti, humot, macho. Nya pagkakita ni mo, muranig bintong. Oh. May kala, pangit lagi ni siya. Dili tungod kay maot ang maong DJ. Tungod na kay naghimo na manggod ta o kaugalingon na tong desisyon samtang wala pa tay mga lig-ong ebidensya. Natural, dili na to madawat. Kay maunhan manggod ta mga igsoon, ha? Maunhan manggod ta sa perception og propaganda. Di ba? Nga dili na siya makatabang sa kaso. Di ba? Ayaw po dia manonood po ka. Ha? Kan John Blanco ramo na tama kay gwapog tingog. Nga gwapo jud buyag children. Ma'am, imong gipabukad akong atay ma'am unya mura og ganahan ko ma'am. Undang na ko ma'am. Musayo lang ko ma'am. Undangon na nato ni. Murag ha? Ay. Lamat kay Lord. Kaya mga nganan tao sa atong palibot, no? Kani. Ato aning dalon sa perspective. Ako, I don't like na popular issues o popular nga sakay-sakay. Dili. Nga naman, diha bitaw ta masipyat. Diha bitaw masayop ang mga kung sa tao nga na, mga electorate o ang mga botante. Kay sayop ang perception. Mao nang sayop nga politiko ang napili. Di ba? Ang expectation nila lahi ang realidad. Now, bahalag dili mo mudawat sa akong komentaryo og di mo ganahan sa akong bot ipasabot. This is exactly my point. Ni adtong Enero kung balikan ninyo akong sibya diha o akong stream, niingon nako, dili ta magpadalas propaganda. Wala ta nilaban kang Mayor Cagas, wala ta nilaban kang Ipong, wala ta nilaban ni Tata Sala, kundi adto lang ta sa dunay klaro nga ebidensya. Dili man ni kapadaghanay og tingog, pakusganay og tingog. Dili man ni papropagandahay sa social media aron mao na ni ang mahimong resulta. We cannot influence the investigation because the evidence will not lie. Dahil hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Now, kinsa may nag-imbestiga? Kinsa may atong gisaligan nga mag-imbestiga? Ang kapulisan, ang CIDG o ang NBI. Na most probably, mas daghan silag nahibawan, mas daghan silag na-gather nga impormasyon nga wa ta masayod. So sila rapod ang dunay katungod muingon kung kinsa ang ilang gitudlo nga mga suspetsado. Like for example, kung maingon ta kalooy nung biting oy, nadamay aning kaswa, pwede because nagtan-aw ra manggod ta diri sa gawas. What if lang niya, what if in the course of investigation dunay mga cellphone messages dito sa cellphone ni nung biting nga naay gitawagan ay gaminsahe mao ni nag-instruction sa iya. We will not know that. No wa ta kabalo kung naaba na o wala. For example lang ni ako hypothetical. Unya kita moingon ta kalo ito tiguang ikaw ta nag-uli og pitaka. Oh.
What if naagigunitang ebidensya, hulaton na to, nag-file sa kaso, because that will become a public document. Sa ilang affidavit of complaint o course of investigation, resulta sa investigasyon, mangayo ta og kopya aron ato sab nga mahisgutan dinhi. Ngano man nga kining tulora ang gikasuhan nga nagsakay sa sakyanan. Ngano man nga naapil man sinungbiti nga igo ra man to nag-uli og pitaka. Until there lang ta, hantod na ta diha sa utlanan. Dili sa ta magpasagad og pataka o patakag pasagad. But honestly, sama sa akong gisulti kagabi, no? Kita mga igsoon, dili ta kadawat kay napadala man ta sa perception. Ha? Mo-witness na lang ang mga tao o komentarista sa FB. Pwede. Kana kung naanay gibukaton. Now, my very point here is this. Mga igsoon, madawat man natog sa dili ang resulta sa investigasyon. Wa may laing paminawon ang korte o bisan pa man gani diha sa piskalya kun dili ang resulta sa investigasyon. Ang problema, kung dili mao ang mapapriso sa krimen nga nahitabo kan Kapitan Dudong Bukol, nadungagan ang inhustisya. What we will just wait, hulaton na to, nga naay ipagawas nga complaint affidavit or resulta sa investigasyon, thoroughly ang ato ang kapulisan, giving them the reason and conclusion that therefore, kining tulo og sinungbiting maoy mga suspitsados pagpatay ni Kapitan Dudong Bukol. Di arata. Na? Di arata. Whether you like it or not, maunay resulta sa investigation unsa may atong mahimo. Mga igsoon. Dabi? Dito, tubag mo riyan. Kamu po ba? May reklamo ka ba? Sagdan po nyo dire. Isumbong kang John Blanco. John Blanco. Oh. Ang klaro din ni mga igsoon, no? Sa mga kontrobersya nagapaghitabo, daghan magunta nga ikakomentaryo, labi na nga social media na ron. So mosakay ta dito, maanod ta dito, hanton mga igsoon nga madiskaril lang ato ang panghuna-huna. Di ba? Mga igsoon atong hinumduman. Sa usa ka demokrasya nga nasod, dili ang kasaba sa social media ang mahimong hukom sa bisan unsang kaso. Dili ang mga viral videos o trending nga mga post ang mamahimong basihan sa hustisya. Ang hustisya na kinahanglan nagagikan sa ebidensya, investigasyon o sa balaod. Di ba? Watay mahimo, maunay realidad. Kung doon ay nahimong sa laod, doon ay krimen, kinahanglan na doon ay manubag, walay si bisan kinsang labaw pa sa balaod. Makapitan man, mayor man, o bisan pa man presidente sa nasod, bisan pa man kinsan na siya nga opisyal sa gobyerno. Apan, kung ang aligasyon dili tinuod, kinahanglan usab maproteksyonan po nato ang pangalan ug dungog sa usa ka tawo. Bisan pa ang mga akusado. Kay sa panahon karon, dali ra kaayong daoton ang reputasyon sa usa ka leader, pinaagi lang sa usa ka post sa social media. Labi ng daghan kay ta mga marites nga nagtapok, no? Irresponsable ta sa atong mga post. Mga kakampi, kini ang isyo nga dili lang para kang Kapitan Dudong Bukol. Kini nga isyo dili lang po ni sa nahitabo kang Kap. Kay dili lang masikap Dudong ang dunay inhustisya o nangita og hustisya. Daghan pa nga mga tao, dili lang sa Davao del Sur. Pero kini usa ka pahimangno sa tanan. Labi na sa mga naglingkod sa gobyerno. Nga ang serbisyo publiko dili ni siya negosyo, dili ni personal nga pagpahimog bahandi sa imong kaugalingon, no? O personal nga gahom. Apan ang puesto sa gobyerno
usa ka responsibilidad ngadto sa katawhan. Mao nang kitang nga ng mga katawhan nga mao'y nagbutang nila sa pwesto, di po ta magpadapod sa propaganda og minarites. Kay diha man ta masipyat. Di ba? Alang sa katawhan nga naminaw karon. Kita usab adunay responsibilidad perteng dakuan atong responsibilidad. Kaapoy ba si yaw-yaw rin ka na buntag. Pero na ay duha-tulo diha nga makasabot, okay na ta na. Happy na ta. Kay mas daghan gyud ang wa pa maedukar nga electorate o butante. Madara sa chismis, madara sa propaganda, madara pa gyud og kwarta. Karon kinsa may mas alaot, sila nga mas vulnerable, no, nga sektor sa komunidad. Ang atong responsibilidad mga katawhan, dili ta dapat magdali-dali nga magdali-dali nga madala sa propaganda og chismis. Dili ta magdali-dali nga magpadala sa tong emosyon. Kinahanglan mangita ta og kamatuoran. Truth shall set you free. Kamatuoran og suportahan og hustong proseso sa balaod. Truth supported by due process of law. Diba? Kay sa katapusan, ang atong gusto usa ka limpyo nga panggamhanan, tidon anay nga panerbisyo og leader nga unahon ang interes sa katawhan og dili ang iyang kaugalingon. Busa magpabilin kita nga mabinantayon, mangutana kung dunay kalibog, mangita og klaro nga tubag og labaw sa tanan, panalipdan nato ang kamatuoran. Kay ang kamatuoran, maoy mohatag kanatog kagawasan. Musugot nag sa dili, sometimes ang kamatuoran sakit dawaton. Truth sometimes hurts. Pero wa tay mahimo, we have to face the reality. Ang kamatuoran usahay sakit dawaton, pero ato ng dawaton. Isip inyong alagad sa kahanginan o dinhi sa social media. Padayon ta sa pagtanaw, pagtuki, paghisgot sa mga isyong direkta na kaapekto sa komunidad o pagporteher, pagpanalipod sa atong kagawasan o demokrasya. Alas 9:31 na sa buntag. Heto na't nagbabalik, handang maglingkod sa inyong lahat. Isumbong mo kay June Blanco. One time the Philippine Standard Time. Oras mga ikso nga nagdali nga alas 9:38 na sa pagpanaguban sa inyong tulamanon ng atong tulamanon. Eksklusibong balita, eksklusibong expose, eksklusibong komentary. Isumbong kang John Blanco. John Blanco. Ato ta sa national issues mga bay. Good morning ni Murek Carol. Oh, Carol. Musta magkadak lang ay si Carol o si Arky Architect. Good morning ni mo diha, ha? Good morning ninyo. Salamat sa iyong pag-uban. Dinita sa national issues mga igsoon. Giputbol na pagka minority deputy leader, deputy minority leader, si Congressman Igay Erese. Human kining mibanat ngadto sa Kongreso sa Administrasyong Marcos. Ngano importante ni siya? Tungod kay nagpakita lang ni nga bisag wala na si Speaker Martin Romualdez nga agaw ni PBM na gyapon ang kontrol sa presidente diha sa majority sa Kongreso. At it simply drives us into conclusion na mao na nga ma-impeach gyapon na. We are expecting that ma-impeach gyapon di as Kongreso sa lower house si VP Inday Sara Duterte. Niboto ang majority, super majority, si Suntay Ray wala.
Na-slide pag si Suntay sa iyahang comparison ngadto sa iyahang huna-huna. Ang point niya insakto pero nahimong pointless kay naamay mga personality o pangalan sa artista giyang gimension dito na slide si Bong Suntay. Pero ang pasabot ni Bong Suntay adto, amay liable sa akong gihuna-huna? Is it a crime sa akong gihuna-huna? No? Inaara siyang huna-huna gadula-dula pero krimen ba to? I don't know, no? It's up to them, no? Sila man ang naglalis diya, wa man tanin nyo padauga. Wa ta dito apis lalis. Okay, dirita. Paminaw na to si Congressman Igay Erice. Og diha na to tuhugon ang maong isyu. Ha? Nanas kong Igay? Okay. Congressman Erice. Nagyaw-yaw. Nagbagulbol. O niya, mao na hinungdan nga siya mga igsoon gi-football no sa kuan sa unsa na sa iyahang pwesto sa minority. Mao na resulta mga igsoon. Mao na ang giingon ninyo. Ha? Nga naagyod gihapoy gahom ang presidente o ang Marcos family diha sa Kongreso. Okay? Paminaw to. Congressman Igay, imo na. Alam nyo, sabi ni Presidente Marcos, priority niya magpakulong dahil dito sa flood control. Nagawa niya ba? Hindi. Bola lang. Sinabi ni Presidente, priority niya yung Independent Commission na ipasa ba? Hindi. Bola lang. Ngayon, sabi niya, priority niya, anti-political dynasty. Alam na alam niya yung meaning ng dynasty sapagkat kaming dalawa ang author nung kauna-unahang batas na mayroong provision ng anti-political dynasty bill. Bola lahat. Please, bola nun. Bola, Marcos. Alam nyo, sabi ni Presidente. Tama po punto si Congressman Erice. Unsa ingon ni Congressman Erice? Ingon si President Marcos nga Disyembre magpapriso na siya, ipapriso na niya ang mga involved, mga dagkong pangalan nga involved sa corruption sa flood control. Wa man po nag-ingog kung sang tuwiga. Nilabay ang Disyembre, naabot ng Enero, nagkonghifatsoy, nag-Valentine's Day, karon Marso na, wa pag yun. Now, karon. Ingon po si BBM, paspasan ninyo na paghimog Independent Commission, People's Commission sa pag-imbestiga sa corruption sa flood control o pag-infrastructure projects. Katong ICI. Wa gihapoy na hitabo. Ang sikat hinon ICC. Ningon po si BBM, urgent bill. Maghimo tag urgent bill para sa anti-political dynasty. Kung sa mga itabo, gipalig-on hinoon ng political dynasty. Lahi ang version sa Senado, lahi ang version po di sa lower house sa Congress, inigbay-cam ana, deadlock. Dili na madayon ang pagpasas balaod kay lahi ang version di silong, lahi po ang version sa taas. So mo na hinungdan nga, giingon ni Congressman Igay, nga bola-bola Marcos, BBM. Nasuko. Nasuko ko nung si Sandro Marcos, mao na mga igsoon nga natanggal siya sa iyang pwesto as Deputy Minority Floor Leader. Di na lang kayo na ito naisgutan nga unsay gahom ana, but of course if you are a Deputy Minority Floor Leader, you can be a member of all the committees. Sa tanang committee ba mahimo ka membro, so pwede ka makaboto, maka-object, maka-appeal sa diskusyon sa tanang committee ba. Pero tinadaghan ng committee ba diha, membro ka diha, kay kinahanglan ang minority makadungog pod, makapartisipar. Bisan pa man nga inig binutuhay mapilde gyud sa majority. Ano ba na? Ba at least nay audience. Kumusta sa gani ha? Mga igsoon matod pa dire. Sa pagbanat ni Igay Erice, nasuko siya sa mot, nag-privilege speech siya. Kaya gipasangin lang siya nga pro Duterte. Mao na mga igsoon akong gipasabot.
unsaon nga di mo kusog og samot si VP Sara Duterte nga mao karoy pinaka klaro nga kandidato human mi deklara klaro pag yun nga dumadaog pagka-presidente sa 2028 sala pud na sa kasamtangang administrasyon kay samtang naa sila mga baho palpak corruption expose musamot gyud og sumot musakang pangalan ni BP Inday Sara kay palpak man ang administrasyon nila. As a matter of fact mga igsoon, hangtod karon wala sila'y ikatudlo nga ilang iatbang kang VP Inday Sara. Ngano man, kung ang Marcos administration ang imong papilion, pildi na daan karon pa lang, di ba? Pildi na. Mauna mga igsoon ang hinungdan. Flood control walay kasulbaran. Ug musulti kag antay ka sa kining korupsyon, supak kas korupsyon, mo witness kag dunay korupsyon, pasagin lang na din ka nga DDS ka ba? Duterte may nagsuhol ani. Kung magyaw-yaw taog ka ng kapalpakan og sayop sa gobernong Marcos, pasagin lang na din ka nga nagfinance nimo si Duterte. DDS po kang dako. Saladay namo kung nakita namo ang sayop sa administrasyon. Sama karon, Marso nga Marso, Fire Prevention Month. Literal, Fire Prevention Month. Di, gi-fire ang taga-fire. Oh. Kaya nang umisyon ko no, sa ginapalit nga ambulansya ug uban pa. So you are fired. So, ang trabaho ato rong Bureau of Fire Protection Chief, kaya gitanggal naman, expire na to siya. Ma-expire na. Dinhita sa mga Marines. Kinana lang tayo, 13 minutos, una mo hapak ang alas 9 buntag, Biyernes, Rabaron, no? Kadapusang adlaw ni sa tong pagsibya, Lunes na punta pohon, Ginoo ra mag-igo ani. At Lunes na punta pohon. Ato ni tibawason. Ato tas mga Marines. Ang mga Marines mga igsoon nga matud pa mga bata-bata alalay ni Saldico, kauban ni Sergeant Gutesa, nisulti sila sa nahitabo. Atong paminahon si former secretary, buutan po ni. Hindi po di basta-basta, musukol po ni Bidboy Casido. Former congressman nga mutubag sa pangalang Mike Defensor. Okay? Tira, paring Mike. Hindi ko sila kasama nung ginawa nila yung pangungusap nila. Pero, sinasabi ko, yung sinasabi nila. At tinitindigan ko sila. Bakit naman sila yung kakasuhan? Sa lahat, ito yung mga hindi kumita. DPWH contractors kumita. DPWH officials kumita. Senador, sinabi, di ba, may mga pangalan na dati. Congressman, ito nag-deliver lang, ito kakasuhan. Parang hindi naman natatama. Thank you. Sir, ako na naman, hindi na ako sila lahat. We need input. Mr. Roseberg, kung pwede lang po, tama po ba? Ay, sino po yung nagsalita kanina? Pasensya na po. Ayan. Ano lang po, or to anyone kung sino lang gusto magbigay ng reaction, may observation kasi na inconsistencies, yung pabago-bago, katulad po noong sinabi niyo po about Trillanes na may nagsabi na hindi niya naman nakita, pero Balikan na to. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. Go ahead now, man. I start by brain dumping everything I need. Wa man dahil nagka-subscribe o premium ning ibahak ni. Sige, Mike Defensor. Sinabi, si Saldico nagsalita. Sabi nila si Saldico magnanakaw. May akong alam doon, walang alam itong mga sundalong tungkol doon. Kung may effort among the retired soldiers to get the support, nasa kanila yon. So yung pag-reject niya doon o pag sinasabi niya hindi totoo, wala naman kaming doon, wala naman kaming debate. At naintindihan naman namin sa mga aktibo na natural lamang na wag muna magpakita ng pakikisa dahil lumalabas o pinapalabas nila na politika. Is it? Well, kung meron silang interpretasyon ng politika, bahala sila. Pero ang importante rito, ano ba yung katotohanan doon sa sinabi? Si Saldico nagsalita.
Sabi nila si Saldico magnanakaw. May kaso sila. Mga kasamahan ni Saldico to eh. Kung yung sindikato sinasabi nila na ito yung hepe ng sindikato, ito na yung mga galamay, nagsasabi dito namin dineliver yung pera, dito napunta yung pera, bakit naman nila sasabihin na hindi na naman totoo? Yun ang hindi ko rin maintindihan. Napakaganda ng mga binabanggit ng mga taong to, including Sergeant Gotesa, when he first spoke about it. Walang sinasabi yung mga taong to kung saan nanggaling ang pera. Hindi nila alam kung flood control scandal, hindi nila alam. Pero nakita nila may korupsyon. At tinuturo yung boss nila na sinasabi, mastermind ng korupsyon. Ngayon nagsasalita naman sila na dito kami nagbigay ng pera, yung pasok ng pera, hindi pa nga nila alam dahil kay Mark Texa yun, tsaka kay Paul Estrada. Bakit naman sila yung gigipitin? Ba't kami yung iipitin? Kaya ako, actually, wala naman akong alam dun sa affidavit eh. Alam niyo yan na hindi ko sila kasama nung ginawa nila yung pangungusap nila. Pero, sinasabi ko, yung sinasabi nila. At tinitindigan ko sila. Bakit naman sila yung kakasuhan? Sa lahat, eto yung mga hindi kumita. DPWH contractors kumita. DPWH officials kumita. Senador, sinabi, di ba, may mga pangalan na dati. Congressman, eto nag-deliver lang, eto kakasuhan. Parang hindi naman natatama. Thank you. Ang kanhi Congressman o Secretary nga si Mike Defensor, mga bayang inyong nabati. So man ang punto karon. Naay taga DPWH niingon nga naami gikaawat sir daghang kayo. Gibahinan na mo mauni nga mga tao. Gidawat sa Blue Ribbon Committee sa Senado. May istorya pod ang taga DPWH. Kami pod sir. Nangawat pod me. Gibahinan na mo ni sila. Ingon tong taga DPWH, uli na mo among kinawat sir pati sakyanan. Ingon po ng usa ka kontraktor, ako sir, kontraktor ko sir, nangawat po mi sir, kahatag na mo sa DPWH, hatag po sa DPWH sa politiko. Unya hadron nga niabot na nga ang dakong bulto sa kwarta, tuatanan paingon kang Congressman Saldico, nagtapok ang bilyones nga kinurakot sa mga kontratas DPWH. Karon nawa si Saldico. Nawas Pilipinas. So kining mga gwardya, mga bodyguard ni Saldico nga mga kanhi sundalo, kanhi marines, paggawas anang balita, mao pa sila nakahinumdum nga hala. Kato na yung kwarta atong ginadeliver, kinawat na ito. Abi ba namog sa negosyo to ni boss, amo, manager Saldico? Kato di yung ipanghatag aning mauni nga politiko to, o kini si Kumilik, kini si Trillanes, kinsa pa. Hala, kinawat dito nga kwarta di ay. Ngano nakaingon ang mga Marines, nga kato di yung kwarta kinawat, kay nisulti na si Saldico. Dihang naana sa abroad si Saldico, naghimog video, giseries niya murag Netflix. Ako ang nagdawat sa tanang kwarta ang kinawat. Og ako pong gibahin-bahin aning ni 1, 2, 3, 4, 5. Ginadeliveran na ko sila. Mao ni ang total sa kinawat. Mao na gisulti ni Saldico. Karon, nitingog po ng mga bodyguard ni Saldico. Kini karong mga Marines, nauna na si Sergeant Gutisa ningon. Tinuod ng gisulti sa mong amo. Nas kami ang gisugo niya deliver sa kwarta aning dagkong mga politiko. Kung sa himoon ka na sa gobyerno. Si Saldico ramay nangawat, wa mo milabot ang iyang kawat. Karon nga nisulti na ang mga Marines nga tinuod na idaghang kwarta si Saldico, unya gisud og malita, gitawag nila code name basura, i-deliver sa mga politiko. Dili na sila moangkon. Dili nila dawaton ang istorya sa mga Marines. Dito na sila taman nga dili oy, naa kang Saldico tanan. Bisan pa man yan ay mga pictures, na ay mga videos, nga nagpamatuod, nga ni-deliver sila. My goodness, mga igsoon. Mo na gitawag nga selective truth, mga igsoon. Namili lang silang kamatuoran, nga ilang iyagyag sa katawhan, nga dili mo pabor sa ilang kontra, o dili sila ang maunay sa ilang sarili nga tari. That's the very reason
Nganong mo samot og kusog ang administrasyon, ang kampanya para kay Inday Sara Duterte pagka presidente sa 2028. Kay kung subayo nimo ang istorya, nagtuyok ra ni. Gikan sa DPWH, contractors, hangtod sa mga politiko, hangtod ang politiko gibahinan, hangtod na abot na sa ICC, abot na sa kumilik og uban pa. So, kung mamili ra tag kamatuoran, putlon lang na to nga naara kang saldiko tanang kwarta. Nga si Saldico na ingon nga, mao ni akong gibahinan sa kwarta, mao ni nga mga politiko, nitubag po ang mga Marines nga mao nag-deliver, actual nga nag-deliver, tinuod nang gisulti sa mong amo nga si Saldico. Mao na mga igsuon, nga mukusog ang kampanya para kang VP Inday Sara Duterte. Dungagan pa. Nga kining Pilipino kung kinsay daog-daogon didto ginamulaban. Mao na nga mulaban gyud sila kay gidaog-daog ang feelings ng mga Pilipino, gidaog-daog niyo sa Tatay Digong, gikidnap ninyo inyong gitaral dito sa laing korte. Di ba? Kinsa ra may makasuroy dito, kinsa ra may di maduaw. Istrikto kayo. Kay kuno dito sa ICC, itaral kay wa na kuno nag-function ang balaod diri sa Pilipinas. And yet, here they comes, filing cases to ombudsman, filing cases dito sa mga korte, batok ani nga mga dagko-dagko nga mga krimen o gagmay nga krimen. In fact, ang Pilipinas, mga ekson, nakapapreso nagduha ka presidente. Nakapapreso ng mga senador. Doon na mga nakonbiktong sa war on crime, war on drugs. Katong mga nag-abuso nga mga pulis nga wala may subay sa procedure. O gitawag na to mga igsoon og patakaran sa pamulis o pagdakop sa krimen o pagsulbad sa krimen. Mga pulis iskalawags nga naghimo og kabuang panahon ni Duterte nga preso. O niya nga nung ingon man ta, nga kung si Duterte mo ay kasuhan, adto man sa laing nasud dalon. Nga nag-function pa man naglurat pang mata diri sa ato ang mga korteo. Every now and then napay hearing, every now and then napay Supreme Court, napay ubang nga mga ahensya sa gobyerno, aktibo og buhi. Himsog. Yan nga man na. Ha? Kaadto man kung si Digong may kasuhan, adto man sa laing nasud para watay daganan. O Diyos por santo mga igsoon, mo na itong giingon ba? Nga itong gipasabot mga igsoon. Nga grabe ang drama aning administrasyon. Di ko sila mag-apil-apil sa ICC, pero giangko ni Rimulya, nakig-meeting. Nakig-meeting siya sa ICC investigators. Di ba? Busa mga igsoon ako, gamay na lang atong oras. Mahimo ta mabalantayon. Dili ta magminarites. Libre na ron ang impormasyon tungkol sa social media o sa internet. I-verify sa ninyo mga impormasyon ninyo makita sa mga post. And then i-google ninyo. Pangitaan ninyo, asa ang source ani, tinuod ba nga impormasyon. Tungod kay ang kamatuoran, usahay lagi, sakit man dawaton, pero mauna ang kamatuoran. Kung naa ka sa kamatuoran, di yung ka mahitumpawak sa kalaot. Di ba? Diha sa pagpangita sa kamatuoran, di ka may tumpawak sa kalaot. Ang realidad o ang kamatuoran, maoray atong hinagiban. Aron di ta masipyat sa atong mga paghukom. Samtang buhi ta, aning ublong o danlog nga kalibutan. Alas 10 na sa buntag. May reklamo ka ba? Isumbong kang John Blanco. John Blanco. Ay, wala ko'y oras. Oy, salamat sa iyong pag-uban ako, mga silingan, mga kakampi, ha? Thank you so much for being with me, mga bay. Alas 10 na sa buntag, pizza size na sa Marso 2026. It's a Friday! Yehey! Thanks God, it's Friday. Inyong alagad sa kailan Arvin John Blanco mula sa salamat ha mga OFW sa abroad labi na sa Middle East, amping in taon mo diha, ampo gid in taon mo ha. Keep in touch mga kakampi na to diha.
Dang salamat sa iyong pagsalig ug pagpaminaw, dalay ko ng Diyos. We are one kakampi, amping ampo kanunay. God bless us all. Hoy! Ulan lang yan, may pundo na yan. Ay masan na nga ba? May proyekto sa kanto, may tarpaulin agad. Buka ni boss nakasmile, kamay naka-thumbs up. Flood control po to, sabi sa microphone. Pero bakit hanggang tuhod ang baha sa bubong? May plano raw sila, may blueprint sa papel. Pero sa actual, parang drawing ng batang kinder level. Bahana naman, boss, nasa ng flood control? Nasa bulsa mo ba? O nalunod sa protocol? Bahana naman, mahiya naman daw kayo. Tuwing eleksyon na lang nangangako. Ngayon inanod ng bagyo. May bako, may truck, may ribbon cutting day. Pagkatapos ng photo op, wala na sila pare. Yung kanal lalong lumiit, parang budget na kinupit. Habang bahay ng tao lumulutang, lalong nagigipit. Sabi mo para sa masa, sabi mo serbisyong tapat. Pero bakit buhay niyo lang ang laging umaangat? Bahana naman, boss, salamat sa ayuda. Isang delata, isang kandila. Habang ikaw naka-Land Cruiser na, boss, meeting ulit sa session hall. Habang kami naglilinis ng putik, ikaw nagliligpit ng milyones mong kinupit. Transparency daw pero ang labo ng tubig may putik. Accountability raw pero biglang nawawala sa isip. Flood control o one control, tanong ng bayan sa bawat ulan. Sa kidlat sana kayo ay tamaan. Oh, ulan lang yan, natural disaster. Hugas kamay, wala umaamin. Kasalanan patuloy ng Diyos namin. Bahana naman, boss, kami ang lubog, ikaw ang angat. Kung ang corruption ay tubig, matindi ka pa sa habagat. Bahana naman, boss, di na kami natutuwa. Kung di mo kayang pigilan ang baha, sana mauna at maanot ka na. Bahana naman, bahana naman, bahana naman, bahana naman, bahana naman. Boss, sana'y makupad na ang wish ni Ma'am Cara. Kailan sa inyo tatama? Bahana naman, boss, ito na matutupad na ang wish ni Ma'am Cara. Sana sa iyo natatama. Next project po ba, boss? Payong boss para sa konsensya. Ma'am Cara, mag-birthday ka ulit. Ma'am Cara, mag-birthday ka ulit. Next project po ba, boss? Payong boss para sa konsensya. Ma'am Cara, mag-birthday ka ulit. Ma'am Cara, mag-birthday ka ulit. Good morning, Davao del Sur. Bangon na, gumangon na. Simula na ang umaga. Buhay handang harapin. Magtatagumpay ka rin. Kasi nandito na. Say it right. 96.7 Music Radio. Sa bayan namin, isang pamilya lang ang bida. Lolo, tatay, anak, lahat nakaupo na. Kapag eleksyon, parang family reunion. Pare-parehong apelido, iba-iba ang posisyon. Mayor si kuya, konsehal si ate, gobernador si papa, besi naman si mama sa tabi. Sabi nila serbisyo, ang totoo ay negosyo. Boto mo presyo na lang sa palengke ng politiko. Political dynasty, taong lugi. Political dynasty, bayan ay
dekada ng dangupit. Political dynasty, tao ang lugi. Political dynasty, bayan ay napeste. Kung sino ang kaanak, siya ang may kontrata. Ganito na ba ang bagong demokrasya? Yeah! Project dito, project doon, pero kalsada butas pa rin tuwing tagulad. May rebagating, may piksa sa dyaryo, pero ang budget para naglaho sa hangin misteryo. Scholarship kay teens, ang trabaho kay bayaw, ang taong bayan nakapila sa tulong na pa isa-isa lang daw. Kapag may reklamo, sasabihin kalaban, kasi sa politika, gobyerno ay bahay na nila. Political dynasty, tao ang lugi. Political dynasty, bayan ay napeste. Paikot-ikot parang gulong ng kotse, parehong pamilya, dekada ng nangupit. Political dynasty, tao ang lugi. Political dynasty, bayan ay napeste. Kung sino ang kaanak, siya ang may kontrata. Ganito na ba ang bagong demokrasya? Mga kababayan, huwag po kayong mag-alala. Pagtapos sa termino ko, dahil ito ay aking ipapamana. Tuloy-tuloy na ang banat, takot na ang kurat, kakampi natin lahat. Isumbong mo kay John Blanco. Good morning, Pilipinas! Bangon na, bumangon na. Simula ng araw na may ngiti at saya. 96.7 News Radio. Good vibes sa umaga. Todo. Balita at musika, swak sa puso mo. Dito lang sa 96.7 News Radio. Traffic man o nasa bahay lang, Sama mo kami buong maghapon. gising na, gising na. Good morning na 96.7 News Radio. Ikaw ang nina sa umaga. Gising na, Davao del Sur. Bagong umaga, bagong sigla. Bangon na, feel the vibe. Good vibes tayo, wala. Balita't musika, kompleto na. Simulan ang araw mo, Panalo ka, araw ay sumikat, tara na't makiride. kasama mo kami sa morning drive. Tawa, kwento at kantahang todo, Umagang kay saya, siguradong buo. 96.7 News Radio. Makigulo, makisaya sa morning crew. Balitan mainit at sigurado dito. Kami ang The Morning Crew Sa 96.7 News Radio. Samahan ang The Morning Crew Sa 96.7 News Radio. Ito na nagbabalik, handang maglingkod sa inyong lahat. Isumang mo, Hey June Blanco.